Kaya nga dinudumog ang pares namin dahil sa kakaibang sangkap na nilalagay namin. Tama na yung ginagawa niyong karumal-tumal ng asawa mo. Sobra-sobra na ang pinatay niyo sa 5 taon mula nang itayo niyo ang parisan dito sa baryo. Wala ka rin magagawa para paniwalaan ng mga tao. Kung ano ang sabihin namin, yun ang paniniwalaan nila. Papatayin kita! Sa isang baryo na kung tawagin ay baryong palalim, may isang tanyag na parisang kinagigiliwan ng mga tao. Pagmamay-ari ito ni na Ate Maribel at Kuya Dennis, na kilalang mababait, masiyahin at napakasarap magluto. Simula nang dumating ako sa baryo, hindi ko pa natitikman ang kakaiba nilang pares. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Lalong-lalo na sa mga listeners ninyo. Ang kwentong ito ay nangyari noong taong 1995 at may kinalaman ito sa mga aswang. Ako nga po pala si Lara at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe sa Dear Esperanza YouTube channel bilang suporta sa ating channel. Uy, Alara! Bakit nakatitig ka lang dyan sa parisan nila Kuya Dennis at Ate Maribel? Pumasok na kasi tayo at nang makatikim ka na ng masarap nilang luto. Alam mo ba na may dumadayo pa na taga-ibang baryo para lang makatikim ng pares nila? Tapos ikaw, kaharap mo lang yung parisan, ayaw mo pang pumasok para kumain. Gion, hindi talaga ako mahilig sa pares eh. Oo, ang bango. Minato ako dun. Pero hindi naman ako naiingganyong kumain. Sa lahat ng ata ng tao dito, ikaw lang itong ayaw tumikim ng pares nila. May ilan akong kakilala na hindi rin kumakain ng pares pero ngayon suki na nila. Iba-iba naman kasi ang tao, di ba? Narinig ko nga pala na nanliligaw sa'yo si Mark. Totoo ba yun? Ewan ko sa kanya. Saka ayoko pa sa mga ganyang lalaki, no? Yung parang ako pa ang magbubuhay sa kanya. Masipag kaya magtrabaho si Mark. Pero kahihiwalay lang kasi nila ng kasintahan nila. Baka gagamitin ka lang bilang rebound. Rebound? Ano to? Basketball? Wala akong pakialam sa kanya, no? Bahala siyang magkandara pa manligaw. Ang dami kong ginagawa sa buhay. Ayoko sa mga bagay na wala namang kasiguraduhan. Gusto ko talaga ni Mark. Pero sa totoo lang, hindi lang naman si Mark ang may gusto sa'yo. Halos lahat ng mga kalalakihan dito sa baryo na to. Alam mo, imbis na magsayang ka ng oras kakachismis sa akin, pumasok ka na kaya at kumain. Tumingin ka nga pinagtitinginan na tayo eh. Hayaan mo na yung mga inggiterang yan, mga walang magawa sa buhay. Mas mabuti pa nga sina Kuya Dennis at Ate Maribel. Kahit walang anak, sobrang sipag pa rin. Kanya naman yan sila simula noon. Kahit saan sila nakatira, meron silang parisan. Pag 5 taon na yung pares nila dito sa baryo. At hindi din nila inaakala na magugustuhan ng mga tao yung kanilang timpla. Pero narinig ko, hindi naman daw sa kanila tong parisan? Yun din ang dinig ko pero hindi lang ako sigurado. Meron nagsasabi na sa kanila. Meron din nagsasabi na hindi sa kanila. Basta, kahit sino man yung may-ari niyan, ang mahalaga masarap silang magluto. Isa akong tindera ng gulay sa baryo at ang pwesto ko ay nasa harap lang ng parisan. Pero sa kabilang kalye naman ako nakapwesto. Araw-araw, iba't ibang tao ang pumapasok doon. May mga kumakain na nagtatrabaho sa construction, mga kabataang pagod sa lakwatsa, at mga magsasaka. Sa ilang taon ko nang nagtitinda sa baryo, halos nalulula na lang ako sa tuwing nakikita kong araw-araw ay puno ang parisan ng mag-asawa. Ate Lara, pagbili po ako ng gulay. Ay, ikaw pala Pedro. Sorry hindi kita napansin. Nakatitig kasi ako dun sa parisan eh. Tingnan mo, puno na naman ng tao. Siguradong malaki na naman ang kikitain ni na Kuya Dennis at Ating Maribel mamaya.
Oo nga po eh. Alam mo ba nakatikim na ako ng pares nila? Sobrang sarap tapos yung sabaw sobrang malinamnam. Mga preska pa yung karneng nakahalo sa pares at puro matataba. Ay, kaya pala binabalik-balikan. Kasi may kakaiba talaga sa lasa, ano? Ikaw ba Ate Lara? Hindi ka pa rin ba kumakain dyan? Hindi pa eh. Busog pa kasi ako palagi. Saka medyo may kamahalan din ng pares nila. Eh, alam mo naman, kakarampot lang ang tubo ko sa mga gulay na to. Kung sa bagay, 10 pisong kangkong nga po pala yung bibiling ko tsaka okra. Aadobohin ni nanay yung kangkong tapos yung okra ilalaga naman niya. Mas masarap talaga ang gulay. Bukod sa presko, ang dami pang bitamina. Maganda lalo pa sa mga batang tulad mo. O, eto na. Eto na yung kukunin mo. Inabot ko sa bata ang plastik na may labang kangkong at okra. Ilang sandali pa, napansin kong lumabas ng paresan si Kuya Dennis. Lumapit siya sa akin at may inabot na plastik. May laman yung pares. Lara, umigop ka ng sabaw nitong pares namin. Preskang karning sangkap dyan. Alam mo, nagtataka talaga ako kung bakit ni isang beses hindi ka man lang kumakain sa paresan namin. Parang naisip ko na baka natatakot ka. Lara, hindi kami mga aswang ha? Ay nako, hindi naman po sa ganon. Hindi lang po talaga ako mahilig sa pares. Tikman mo lang to. Libre lang naman yan para sa'yo. Nakasama ng loob na matagal na tayo magkakilala pero ni isang beses. Hindi mo man lang sinubukang tumikim sa paresan namin. Eh, Kuya Dennis, alam niyo naman pong abala ako sa pagbabantay nitong gulayan eh. Kahit yung mga pumapasok at lumalabas sa paresan niyo, inaabangan ko rin po para alukin ng gulay. Sige, ikaw nang bahala. Pero sana tanggapin mo tong dinala ko para sa'yo. Si Maribel ang nagsabi na dalang kita kasi raw mukhang kanina ka pa nakatingin sa paresan namin. Eh sa totoo lang po, namamangha po talaga ako. Araw-araw puno ng tao ang paresan niyo. Kaya po siguradong masarap ang hinahain yung mag-asawa. Matagal na kaming may negosyong paresan ni Maribel. May beses na hindi nagugustuhan ng tao pero subok pa rin kami ng subok. Hanggang sa ganito na nga, nakilala na nga kami sa kabilang bayan at sa kabilang baryo. Ngumiti lang ako sa kanya. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit wala akong tiwala sa pagkain ng kanilang pares. Ayoko kasing magaya sa iba na naadik, kaya panayang balik-balik nila sa tindahan. Pagkaalis niya, dumating naman si Mark, ang kaibigan ni Gion na matagal na ring nanliligaw sa akin. Lara, sama ka na sa akin. Kumain tayo dun sa paresan ni na Ate Maribel at Kuya Dennis. Nako, ayoko. Paano ko iiwan itong mga paninda ko? Alam mo naman kailangan kong kumita eh. Ang dami kong bayarin. Ang akin lang naman, kahit isang beses lang samahan mo naman ako. Alam mo bang nalulungkot akong pagmasdan ka na nakatitig sa paresan? Para bang natatakam ka pero hindi mo lang gustong gumastos. Sulit ang 100 para sa isang serve ng pares nila. Masarap at sariwa ang mga karne. Eh, dinalhan na nga ako ni Kuya Dennis kanina eh. Kaya hindi ko na kailangan pumunta pa dun. At hindi ako nasasayangan sa pera ko, no? May parang humihila lang sa akin para wag kumain dun. Nakita mo ba yung mga tao dun sa loob? Araw-araw nandun, imbis na magluto sa bahay. Mas gusto nilang kumain dun. Ayoko namang maging adik sa pares. Ngayon lang naman to, Lara. Sige na, samahan mo na ako. Ay, wag mo na nga akong pilitin kung ayaw ko. Nandiyan naman sa loob sina Gian at iba mong pang barkada eh. Sila na lang isama mo. Pakiramdam ko kasi mas masarap kumain ng pares kapag ikaw yung kasama ko. Mga suke, pasok na kayo! Nalinis na namin ni Dennis yung pangalawang palapag. Doon na sa taas yung iba ha! Ate Maribel, may discount ba pag doon sa taas kakain? Ikaw talaga! Puro hingi ng discount! Oo na, sige na, basta ikaw! Isama mo na rin si Lara ha! Mainit-init pa yung sabaw namin na may nilagang ulo ng baboy! Narinig mo yun? Sumama ka raw sa akin, mali mo, libre ka nila. Hoy, nakakahiya kaya.
Binigyan na nga nila ako magpapalibre pa ako ulit. Ikaw na lang kumain doon. Tsaka babalik ka pa sa trabaho mamayang alauna eh. Ikaw talaga, parang gusto mo naman natang layuan kita. Ganyan ang palaging ginagawa mo sa akin. Mark, nagtitinda ako ng gulay, okay? Kailangan nasa pwesto ako para matawag ko yung mga customer na papasok at lalabas sa parisan. Kapag ba umupo ako at tumunganga sa loob, may mapapalaba ako. Baka manakaw pa tong mga gulay ko eh. Malaki kaya ng puhunan ko dito. Hindi na rin niya ako pinilit at halatang nauunawaan naman ni Mark ang ibig kong sabihin. Pagsapit ng dilim, may iilan pang dumarating para kumain sa parisan. Pero lumalabas silang malungkot. Nagtataka ako ng mga sandaling yon. Naubos na ang mga gulay na paninda ko, kaya kailangan ko na ring umuwi. Madadaanan ko ang parisan at saktong lumabas ang mag-asawa. Lara, nakain mo ba yung pares na binigay ni Dennis sa'yo? Opo. Naubos ko po. Ang sarap pala talaga ninyong magluto. Hindi na po ako nagtataka kung bakit binabalikan kayo araw-araw. Ang linis po ng pagkakagawa ninyo. At yung karne, walang kahit anong lansa. Ay, salamat! Sa wakas, natikman mo rin. Natutuwa ako na nagustuhan mo talaga ang paninda namin. Paano niyo po ba natutunan yung ganyang timpla? Kagaya nga ng sabi ko sa'yo kanina, ilang beses kami nalugi dahil wala kaming alam kung paano titimplayin ng pares. Pero hindi kami sumuko, Lara. Kung may gusto kong gawin sa buhay, kailangan mo tong pagsikapan hanggang sa matutunan mo. Basta makita namin na nagugustuhan ng mga tao ang mga luto namin, ay solve na kami ni Dennis. Dugot pawis ang puhunan namin para makarating dito. Kaya nga kami lumipat. Sa probinsya namin dati sinira yung negosyo namin. Nilagyan daw ng ipis yung pares namin tapos nag-eskandalo sila. Nandiri ang mga tao. Ayun, wala nang bumalik pagkatapos nun. Bumakas ang lungkot sa mga mata nila ng mga sandaling yun. Alam kong meron talaga silang hindi magandang pinagdadaanan. At hanggang ngayon ay dala pa rin nila ang sama ng loob. Hinawakan ko silang pareho sa kamay at malawak na ngumiti. Ang mahalaga po, nakabangon kayo sa lahat ng pinagdaanan ninyo. Tingnan niyo po ngayon, sobrang successful na ng parisan ninyo. Dinadayo kayo ng mga tao at halos araw-araw kinukulang kayo sa luto. Sa susunod po, damihan niyo pa po. Sayang din po ang kikitain eh. Minsan kasi, hindi na rin namin talaga kaya. Napapagod na kami mag-asawa. Isipin mo kailangan pa namin bumalik dito sa gabi para linisin ang paresan. Bandang 10:00 naman uuwi kami sa bahay. Maglalaba pa kami. Tapos 3:00 ng umaga pupunta kami sa kabilang bayan para kumuha ng karne. Ang mga tao kasi hanap talaga nila yung sariwang karne, yung bang kakakatay lang talaga. Pero dahil nagtutulungan kami ng asawa ko, nagiging mas madali kahit papaano. Sayang nga lang, hindi kami nagkaanak. Oo nga po pala. Bakit niyo po hindi pinagplanuhan na magkaanak? Sa hirap ng buhay, nagsumpahan kami na huwag na muna mag-anak. Ayaw naming may madamay sa hirap namin. At ayaw naming may lumaking walang may pamana kundi paghihirap. Kaya ikaw, Lara, mag-ingat ka sa pipiliin mong lalaki. Hanapin mo yung kahit hindi gwapo pero kaya kang panindigan, alagaan at mahalin ng totoo. Oo nga pala. Napansin ko yung kwintas mo. Mukhang mamahalin Pwede ko bang bilhin? Ay, hindi ko po binibenta to. Iniwan po to ng nanay ko bago siya namatay. Sa totoo lang, hindi ko naman talaga kinain ang pares. Pinakain ko yon sa ligaw na asong dumaan kanina sa harap ng pwesto ko. Nauna na ako sa kanila dahil marami pa akong kailangan gawin sa bahay. Pero nakalimutan ko roon ang susi ng bahay ko, kaya bumalik ako sa pwesto ng aking gulayan. Pagdaan ko ulit sa parisan,
may nakita akong usok na dumaan sa siwang ng ilaw. Lumapit ako sa parisan at napatigil nang marinig kong nag-uusap ang mag-asawa sa loob. Maribel, kailangan pa nating pasarapin yung luto ng pares para mas maengganyo yung mga talagang hindi mahilig, kagaya ni Lara. Hindi ko rin sure kung kinain ba niya talaga yung binigay ko sa kanya kanina. Ginagalingan naman natin, Dennis. Pero hindi naman natin sila pwedeng pilitin, lalo na kung ayaw nilang tumikim. Si Lara pa nga ang parang makakasira sa negosyo natin eh. May ilang customer na nagtatanong kung bakit hindi siya kumakain. Malinis naman yung luto natin, masarap pa. Naiinis na talaga ako sa babaeng yun. Para bang may problema siya sa pagkain natin eh. Bakit ka ba naiinis sa kanya? Kung ayaw niya, di wag. Isa lang naman siyang hindi kumakain. Hindi naman tayo malulugi dahil dun. Mabait si Lara, kaya hindi mo siya dapat pag-initan. Nagtataka lang talaga ako bakit ayaw niya. Mahigit 2 taon na siyang nakapwesto dyan sa harapan natin pero ni minsan, hindi ko siya nakitang pumasok o tumikim man lang ng pares. Hayaan mo na. Yung mga karne, hiwain mo na ng maayos. Kailangan mo rin silang ilaga para presko ang itsura at hindi mga moy. Tapos, gamitin mo yung sikreto nating sangkap, ha? Hindi ko naman makakalimutan yun. Yung secret ingredient natin. Yan ang dahilan kung bakit dinudumog tayo ng tao. Sa susunod, palawakin pa natin yung pwesto para mas madami pang customer ang makapasok. Kunin mo na yung karne na ihahalo natin. Sandali lang. Ayan, preskong karne. Bago natin hiwain, kailangan muna natin ng maraming pamunas baka kumalat yung dugo. Oo, iwan muna natin yan dito. Uwi muna tayo para kumuha ng pamunas at malaking lalagyan ng dugo. Sige, hindi rin naman yan makakalis at wala namang makakakita dyan. Nang paalis na sila, nakarinig ako ng ungol na hindi ko alam kung galing ba sa tao o hayop. Dahan-dahan akong lumapit sa siwang at nabigla ako sa nakita ko. May batang lalaki na nakasubsob sa mesa. Nanginginig sa takot at tila nawalan ng lakas. Ang mag-asawa naman ay may hawak na matatalas na mga kutsilyo habang nakangiting nakatitig sa batang si Pedro. Pedro, maiwan ka na muna rito ha. Babalikan ka namin kaagad. Maawa po kayo. Huwag niyo po akong isama sa pares niyo. Parang awan niyo na po. Kaya nga dinudumog ang pares namin. Dahil sa kakaibang sangkap na nilalagay namin. Huwag ka maingay. Ayaw nating may makarinig. Tara na, bilisan na natin para makabalik tayo kaagad. Sumakay na lang tayo sa motor. Sige. Yun pala ang dahilan kung bakit parang may pumipigil sa akin na kumain ng pares. Ang mag-asawa ay mga aswang at pumapatay sila ng tao para may maihalo sa kanilang pares. Kaya pala kakaiba raw ang lasa ng karne dahil hindi pala yun ordinaryong karne. Kuya Dennis, huwag niyo po akong iwan dito. Gusto ko pong umuwi. Baka nag-aalala na si nanay. Hindi tayo pwede umalis hanggat sumisigaw pa yung bata. Kailangan natin lagyan ng busal yung bibig niya. Baka may maligaw pa dito at marinig siya. Sige na, lagyan mo na. Matagal nating iningatan ang ginagawa natin, Dennis. Hindi pwedeng may makahuli sa atin. Ayokong maulit yung nangyari sa unang pwesto natin sa probinsya. Nasira lahat dahil may nakaalam. Maawa po kayo. Hindi ko po sasabihin kahit kanino. Gusto ko lang po umuwi kay nanay. May sakit pa naman po siya. Huwag kang mag-alala, Pedro. Isusunod namin ang nanay mo para hindi na siya magdusa. At ikaw rin, hindi ba? Hirap na hirap ka na sa buhay? Magpasalamat ka. Kami ang magtatapos ng pinapasan mo. Hindi po totoo yan. Hindi po ako. Tama na! Manahimik ka. Baka may makarinig pa sa'yo. Nakita mo tong hawak ko? Itong malaking kutsilyo?
Yan ang gagamitin ko mamaya. Sigurado ako magugustuhan nila ang karne mo. Mataba ka pa naman. Nanginginig ako sa takot. Habang pinagmamasdan ko silang, tinatalian ang bibig ng batang si Pedro. Nakatutok pa ang kutsilyo sa leeg niya. Dahilan para mamutla ang bata sa sobrang takot. Babalik rin kami kaagad, Pedro. Ikaw kasi, masyado kang patay gutom. Kaya ka nahuli. Lahat ng inaabot sa'yo, kinukuha mo at kinakain. Patayin mo ng ilaw bago tayo umalis. Huwag na. Baka mamatay sa takot yung bata. Kailangan natin ang karne niyang presko. Hindi masarap ang lasa kapag matagal ng patay ang tao bago ihalo sa negosyo natin. Itali mo na maayos para hindi siya makakilos. Ayoko ng ingay mamaya. Maribel, bata lang yan. Wala na yung lakas. Nakatali na ang kamay at paa. At hindi ba kaya tayo nahuli sa kabilang probinsya dahil masyado kang kampante? O anong nangyari? Napilitan tayong lumipat dito. Oo na. Tatalian ko pa ng mahigpit hanggang sa mangitim. Ikaw talaga. Baka sa bunganga mo pa tayo mahuli. Mas lalo pa nilang hinigpitan ang pagtali sa bata. Kaya hirap makakilo si Pedro. Kaagad din silang umalis na mga sandaling yun. Sakay ng kanilang motorsiklo. Hindi ko alam kung ano ang uunahin. Hihingi ba ako ng tulong o ako na mismo ang magliligtas sa bata? Pero mas mahalagang iligtas ko siya dahil baka balikan siya kaagad ng mag-asawa. Sinubukan kong sirain ang pintuan pero sobrang higpit. May lock pa yon na kailangang may susi. Nakakita naman ako ng alambreng nakausli sa pintuan. Kaya yun ang ginamit ko para buksan ang lock. Pedro, halika rito, ililigtas kita. Ate Lara, pakitanggal na po yung tali. Kailangan na po nating umalis, baka mahuli nila tayong dalawa. Oo, saglit lang ha. Gagamitin ko na lang tong kutsilyo. Para maputol yung tali. Huwag kang gagalaw ha. Opo. Huwag kang mag-alala ha. Nandito na ako. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa'yo. Hindi. Buti na lang po dumating kayo. Kung hindi baka naihalo na po nila ako sa pares nila. Ay, mabuti na lang talaga. Nakalimutan ko yung susi sa bahay ko kaya bumalik ako sa pwesto eh. Ayan, titanggal ko na lahat. Tara na. Pupunta muna tayo sa gulayan ko ha. Tapos saka tayo uuwi. Halika na, mabilis. Nagmadali kaming makalabas mula sa loob ng parisan kung saan nila ikinulong si Pedro. Pagkakuha ko ng susi, tumakbo na kaming dalawa papunta sa bahay. Saktong narinig namin ang tunog ng motorsiklong pabalik, pero malayo-layo na rin kami. Nakahinga kami ni Pedro ng maluwag nang makapasok na kami sa bahay. Oh, ayos ka lang ba ha? Huwag kang matakot Pedro ha. Ligtas ka na. Nandito ka na sa akin. Ate Lara, isusumbong po natin sila sa mga tao sa baryo. Mga aswang po sila. Tao po yung karne nila sa pares. Kailangan ko rin po makauwi kay nanay. Huwag muna. Dito ka lang. Kailangan kitang itago para maprotektahan kita. Kapag nagsumbong tayo ngayon, baka walang maniwala. 5 taon na silang may paresan dito. Ni minsan, walang kumalat na masamang balita. Ako na ang gagawa ng paraan, ha? Dahan-dahan nating ilalabas ang totoo. Pero paano po si nanay? Baka kung ano na po yung gawin nila sa kanya. Maniwala ka sa akin, ha? Wala silang gagawin sa nanay mo. Sige nga, paano ka ba nila nahuli? Sumama ka ba? Hindi po. Tinawag lang nila ako kanina sa gilid ng kalye. Wala pong tao doon. Akala ko mabait sila. Binigyan ako ng natirang pares kaya kinuha ko agad tapos bigla na lang akong binuhat ni Kuya Dennis. Hindi po ko sumigaw kasi sabi niya may pupuntahan daw po kami. Ay, inutuka pala nila. Pero ayos lang. Ang mahalaga, ligtas ka na. Makinig ka, ha? Huwag kang lalabas sa bahay na to. Kahit anino mo, huwag mong ipapakita. Hayaan mong kumalat sa baryo na nawawala ka. Doon ako papasok.
Ako ang bahala magtrabaho para lumitaw ang tunay na pagkatao ng mag-asawang yan. Ha? Opo, salamat po ulit Ate Lara sa pagligtas sa akin. Pagkaumaga noon, nag-report ang nanay ni Pedro na nawawala ang bata. Ngunit nagulat ako nang malaman ko na hindi lang pala si Pedro ang nawawala. May iilan pang mga nanay na dumating sa barangay para makiusap na tulungan silang mahanap ang kanilang mga anak. Habang nasa pwesto ako ng aking gulayan, bukas naman ang parisan. Unti-unti nang dumadami ang mga taong dumarating. Pero kinausap muna sila ni Kuya Dennis sa labas ng pwesto nila. Rinig ko ang usapan nila kahit nasa kalayuan ako. Naroon na rin sina Mark at Gion para kumain. Baka manibago kayo ngayon ha. Wala mo lang halong karne yung pares namin. Hindi kasi kami nakapunta ni Maribel sa palengke. Sobrang pagod namin kahapon pero huwag kayo magalala. May discount kayo ngayon dahil walang karne. Sayang naman po. Yung pa naman talaga yung pinakagusto ko sa pares nyo, yung karne. Ang sarap, malinamnam tapos laging presko. Wala tayong magagawa sobrang dami ng customer kahapon. Lupay-pay kami ni Maribel. Okay lang po yan, ang mahalaga may pares pa rin. Oo, may pares pa. Konting halo lang muna tsaka sabaw na may nilagang ulo ng baboy. Masarap naman po yung timpla nyo kahit papaano. Tsaka mura kami ngayon, ayos yan. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Katulad ng dati, nag-uunahan na naman ang mga taong pumasok sa parisan. Naglakad si Kuya Dennis papunta sa kinaroroonan ko. Pinilit kong kumalma para maging natural ang pagharap ko sa kanya. Kuya, totoo bang walang halong karne ang pares niyo ngayon? Aba, bago yan ah. Oo, wala talaga. Hindi kami nakapunta sa tindahan Tsaka nga pala Lara, napansin mo ba si Pedro? Hindi ba araw-araw yung bumibili ng gulay sa'yo tuwing umaga? Hindi ba nga po nasa barangay kanina ang nanay ni Pedro? Nagreklamo dahil nawawala ang anak niya. Nagtataka nga rin po ako kung saan napunta yung bata Kawawa naman po ang nanay niya. May sakit pa tapos iniwan pa daw siya. Oo nga Sana bumalik yung bata para maalagaan niya yung nanay niya. Iba na talaga mga kabataan ngayon. Kahit bata pa, nagre-rebelde na. At hindi lang pala si Pedro ang nawawala, marami pa raw. Naisip nga namin ni Maribel baka kinuha sila ng mga sindikato. Si Pedro talaga ang pinakamalapit sa akin. Kaya sa kanya ako nag-aalala. Mabait po yung batang yon. Kung sino man ang nanghuli o nagdala sa kanya, sana madakip sila ng pulis. Tignan niyo po yung mga batang kaedad ni Pedro. Nagtitinda ng gulay at prutas, nagsusumikap. Para lang may pambili ng pares nyo. Kaya nga. Siya, maiwan na kita. Tutulungan ko lang si Maribel sa mga customer namin. Nakahinga ako ng maluwag nang umalis na siya sa harapan ko. Makalipas ang ilang minuto, nakita ko si Mark na lumabas mula sa parisan. Agad siyang dumiretso sa akin at tinanong ko siya kung ano ang lasa ng pares na walang karne. Kahit walang karne, masarap pa rin. Iba talaga magtimpla yung mag-asawang yun. Mark, hindi mo ba naririnig na may mga batang nawawala dito sa baryo? Paano kung silang nangunguha para gawing sangkap? Sangkap saan? Sangkap sa pares. Kagabi kasi dumaan ako dyan. May naririnig akong kakaiba. Parang may umuungol na tao sa loob. Malakas ang kutob ko na kaya kakaiba ang lasa ng karne nila. Kasi katawan ng tao ang gamit nila. Uy Lara, huwag ka nga magsalita ng ganyan. Pag may nakarinig sa'yo, isipin nila na sinisiraan mo yung negosyo nila. Tsaka tignan mo nga, may mga matatanda pang kumakain dyan. Kung totoo yung sinasabi mo, imposibleng walang makakahalata. Basta ako, Mark, malakas ang kutob ko. Wala silang karne ngayon kasi wala silang nahuli kagabi.
Nanonood ka na naman siguro ng mga kung ano-anong pelikula kaya ganyan yung naiisip mo. Mababait yung mag-asawa na yan. Ang tagal na nila dito. Ni minsan wala akong narinig na masama tungkol sa kanila. Ngayon lang. Hindi ko naman sila sinisiraan. Kutob lang naman eh. Hindi ako mapalagay. Kung ganon, alisin mo na yung kutob mo. Hindi yan totoo. Sige ha, kailangan ko na pumasok sa trabaho ko eh. Babalik ako mamayang tanghali, dito ulit ako kakain. Mahirap naman talagang paniwalaan ang kwento ko, lalo na't wala akong maiharap na ebidensya sa kanila. Marami na rin kakilala ang mag-asawa at tinuturing pa silang kaibigan ng mga tao sa baryo. Kaya alam kong mahihirapan akong kumbinsihin ang iilan. Kahit ganun pa man, hindi pa rin ako tumigil sa pagbibigay ng pahiwatig sa mga tao sa baryo. Pero hindi nila nakuha kung ano talaga ang gusto kong iparating. Ate Lara, ano po yung iniisip nyo? Iniisip ko kung paano ko mapapaniwala ang mga tao dito sa baryo na mga aswang may-ari ng parasan. Hindi ko pwedeng sabihin ng diretsahan eh. Baka ako pa yung lumabas na masama. Si Mark nga kinausap ko pero hindi siya naniniwala. Ako na lang po kaya magsabi sa kanila. Siguradong maniniwala sila kung ako yung magkukwento. Wag na, Pedro. Kapag nakita ka nila, mas lalo kang mapapahamak. Hindi mo alam. Tumutulong pa ang mag-asawa sa paghahanap sa'yo. Natatakot silang mabulgar ang ginagawa nila kapag nalaman ng iba na may nagligtas sa'yo. Kaya nag-iingat ako sa bawat kilos at salita ko. Sabi niyo po maraming kabataan ang nawawala sa baryo. Naniniwala ako. Darating din ang araw na mahuhuli silang dalawa. Oo, Pedro, naniniwala rin ako. At hindi ako susuko. Makikita rin ng lahat ang tunay na demonyo sa likod ni Dennis at Maribel. Mas lalo pang tumindi ang mga ulat tungkol sa mga nawawalang bata. Kahit sa kabilang baryo, may mga nagrereklamo ring hindi nakakauwi ang kanilang mga anak. Nagpadikit sila ng mga litrato ng mga batang nawawala sa baryo. At doon ko napagtanto na ang mga batang yon ay huling nakita sa parisan ng mag-asawa. Sa tuwing makakaharap ko sila, umaastang nalulungkot ang mag-asawa sa nangyayari. Pero hindi nila ako maluloko. Alam ko na ang masama nilang gawain. Isang matandang lalaki ang bumili ng gulay sa akin. Doon siya nakatira sa pinakadulo ng gubat. Paminsan-minsan lang siyang lumalabas ng bahay dahil may edad na rin ito. Iha, masarap ba talaga ang pares ng mag-asawang yan? Sabi po nila eh. Pero po ako, hindi po talaga ako kumakain dyan. Aba, bakit naman? Ngayon lang ako napadpad dito at aaminin ko, ang bago. Parang naaakit akong kumain. May pera naman ako kaya siguro susubok na sana ako. Naku, Mang Celso. Huwag na po kayong kumain dyan. May kutob kasi ako na yung mga batang nawawala. Ginagawa nilang karne. Tapos sinahalo nila sa pares. Pero atin-atin lang po yun ha. Nagsasabi ka ba talaga ng totoo, Iha? Kutob ko lang po. Pero, hindi ba Mang Celso, madalas hindi nagkakamali ang kutob ng tao? Yun ba ang dahilan kaya hindi ka tumitikim ng pares nila? Kung sa tingin mo tama ang kutob mo, bakit hindi mo kausapin ang mga tao? Sabihin mo huwag na silang bumalik doon, iligtas mo sila. Hindi nila ba iisip yung posibilidad na yan kapag na-addict na sila sa lasa? Gagawin ko po. Mag-iimbestiga ako sa loob ng parisan. Mamaya papasok po ako. Titignan ko kung anong kakaiba sa pagkain nila. Gusto ko nga pong isa-isahin ang mga tao para sabihin sila eh. Kaya lang, natatakot din po ako. Baka magalit sila sa akin o sabihin sinisiraan ko lang yung mag-asawa. Ang bahay ko, nasa dulo ng gubat. Pumunta ka sa akin kung kailangan mo ng malaman. May alam ako tungkol sa mga kababalaghan. Nang araw na yon, maagang naubos ang paninda kong gulay. Makalipas ang ilang araw, naisipan kong gumawa ng sarili kong imbestigasyon
para mabuklat ang kasamaan ng mag-asawa. Napadaan sa pwesto ko sina Gion at Mark at niyaya nila akong kumain sa parisan. Halos araw-araw, palagi nila akong niyayaya. Kahit kayo lang, Lara. Sama ka na sa amin. Libre na kita. Kakasahod ko lang din naman. Ay, oo na, sasama na ako sa loob. Sakto, ubos na rin yung paninda ko. At medyo malaki ang tubo ko ngayon. Kaya ko nang bilhin ng sarili kong pares. Hala, Himala. Sasama ka ngayon? Siguro naakit ka na rin sa amoy ng pares nila. Ilang taon ka na nagtitinda dito sa labas pero ngayon ka lang papasok. Oo naman. Kayo nga ay halos araw-araw nandun eh. Kaya sigurado akong masarap talaga magluto yung mag-asawa. Tara na, kumain na tayo bago maubusan. Ang dami pang taong pumapasok oh. Baka ma-sold out na naman. Sige, tara. Sa unang pagkakataon, nakapasok ako sa loob ng parisan. Malinis at mabango ang paligid. Isa na rin siguro ito sa mga dahilan kung bakit pabalik-balik ang mga tao. Nagulat din sina Ate Maribel at Kuya Dennis nang makita nila ako. Kaagad silang lumapit sa amin. Sa wakas, pumasok ka rin sa parisan namin, Lara. Ilang serve ba ang gusto nyo? Isa lang po sa akin kay Dennis. Pero gusto ko po sana yung unli carne. Magdadagdag na lang po ako ng kahit magkano. Ay, nako, hindi na kailangan magdagdag. Kami nang bahala sa'yo. Ate Maribel, sa akin din po. Padagdagan nyo na rin ang karne ha. Tumigil ka nga. Halos araw-araw ka nang humihingi ng dagdag. Sa inyo ako nalulugi ni Mark eh. Grabe naman kayo sa amin. Kami na ngayon solid yung customer dito tapos tinitipid nyo pa. Mas mabait pa kayo sa bago nyong customer kaysa sa amin ha. Nakakatampo yan ha. Oo na, sige na. Dadagdagan ko na lang yung sa inyong tatlo para wala nang tampuhan ha. Umalis na silang dalawa para kunin ang in-order namin. Sa totoo lang, wala akong bala kumain. Gusto ko lang kilatisin ang karne na nilalagay nila sa pares. Ang mga tao sa paligid ay sarap na sarap. Aliw na aliw habang humihigop ng sabaw at tila wala sa sarili. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ka sumama sa amin ngayon. Di ba sabi mo nung nakaraan, baka karne ng tao daw ang... Mark, pwede ba? Huwag na natin pag-usapan yan dito. Ang daming tao, baka may makarinig sa atin. Oo, sige. Tikman mo na lang yung pares nila. Wala akong balak kumain, Mark. At maniwala ka man o hindi, hindi normal ang kinikilos ng mga tao rito. Tingnan mo sila para silang wala sa sarili. Habang humihigop ng sabaw. May kakaiba talaga sa sabaw at karne na hinahalo nila eh. Kahit ayaw mo maniwala sa akin. Ay, kung sabagay, paano ka nga ba maniniwala? Paborito mo yung karne na hinahain nila sa iyo eh. Lara naman, mabait yung mag-asawa. Kung aswang talaga sila, bakit walang nakakapansin? Lahat ng batang nawawala, dito huling nakita. At hindi nilang nakikita ang kasama nila. Dahil natatabunan kayo ng takam sa pares nila. Darating ang araw, Mark, mapapatunayan ko sa iyo ang totoo. At kapag napatunayan ko, magsisisi ka na hindi ka naniwala sa akin kaagad. Maya-maya pa, kinain na nila ang pares na in-order namin. Nagsimula ng kumain sina Mark at Gion. At gaya ng iba, parang bigla silang nawala sa sarili habang kumakain. Para silang gutom na gutom at halos hindi maawat. Umiikot lang ang mga mata ko sa buong parisan hanggang sa may tumapik sa balikat ko. Hindi napansin ni na Mark at Gion na lumapit na pala si Kuya Dennis sa akin. Abala pa rin sila sa pagkain ng kanilang pares. Niyaya ako ni Kuya Dennis na pumunta sa likod ng parisan. Doon ko iniligtas si Pedro ng gabing yon. Di ako namang wala silang gagawing masama sa akin
dahil maraming tao sa paligid. Lara, pumasok ka ba dito para kumain? O may balak kang siraan ang negosyo namin? Kanina pa kita pinagmamasdan. Kita ko namang wala kang planong kainin yung nakahain sa harapan mo. Bakit hindi ka nalang lumabas at magtinda ng gulay? Nagdadalawang isip lang po ako kung kakain ako ng pares. Kagaya nga po ng sinabi ko, hindi po talaga ako mahilig eh. Natutuwa lang po akong pagmasdan yung mga tao. Parang ang saya nila habang kumakain. Parang wala nang bukas. Kilala ko na yung ganyang kilos, Lara. Umalis ka na lang. Ayaw na ayaw namin yung pinagmamasdan ang mga kumakain. May masama po ba sa ginagawa ko? Pero sige, kung ayaw niyo pong nandito ako, lalabas na lang po ako. Ayokong magka-problema pa. Tama. Itigil mo yung pagmamasid mo. At simula ngayon, huwag ka nang lalapit sa paresan namin. Sige po. Pasensya na kung nakasama pa sa inyo ang ginagawa ko ah. Hindi ko rin naman po alam na may iba pala kayong ibig sabihin sa simpleng pagtingin ko sa mga tao. Dun pa lang sa aktong yun, alam kong may tinatago sila na ayaw kong matuklasan. Pero natuklasan ko na ang lahat. Walang kamalay-malay sina Mark at Gion na nakalabas na ako ng parisan ng mas maaga. Hinintay ko na lang sila sa labas at nagtanong naman sila sa akin. Bakit hindi ka man lang nagpaalam na lalabas ka na? Sabi ni Kuya Dennis, bigla ka raw nawala dahil sumama yung pakiramdam mo. Oo, nakakahiya namang istorbohin pa kayo eh. Ang kukulit niyo pa naman kanina. Gutom na kayo. Mamayang gabi, dito ulit ako kakain. Tigilan niyo na nga yung balik ng balik niyo sa parisan. May mali talaga dyan eh. Hindi ko masabi ng buo. Pero wag na muna kayong bumalik, please. Bakit naman, Lara? Huwag kang tumulad sa ibang naiingit sa negosyo nila. Naalala mo yung may karinderya dito na inggit noon? Ayun, suki na rin nila ngayon. Simula ngayon, hindi na talaga ako lalapit sa karinderyang yan. Ilang beses ko nang sinasabi sa inyo na may hindi magandang nangyayari sa loob. Pero ayaw niyo pa akong pakinggan. Nag-aalala lang ako sa kalusugan niyo eh. Lara, ano ba talagang alam mo tungkol sa parisan? Minsan, may narinig akong parang umuungol sa loob. Para bang may nasasaktan. Nang sumilip ako sa siwang, nakita ko may batang nanginginig sa takot at narinig ko rin ang pinag-uusapan ng mag-asawa. Ano raw ang narinig mo? Yung batang yun, gagawin nilang sangkap sa pares. Simula ng araw na yon, palagi nang nakamasid ang mag-asawa sa bawat kilos ko. Dahil sa takot na baka may masamang mangyari sa akin, nagdesisyon akong puntahan si Mang Celso. May iilan din kasing nakakakilala sa kanya at nagsasabing may alam nga siya tungkol sa mga aswang. Si Pedro ay nanatili lang sa bahay para sa kanyang kaligtasan. Pagdating ko sa kubo ng matanda, kaagad ko siyang tinanong kung gaano niya kakilala ang mag-asawa. Patagal ko nang minamadmadan ang parisan ng mag-asawang yan. Noon ko pa alam na may kakaiba. Pero nung sinabi kong aswang sila, tinuboy ako ng mga taga-baryo. Nagalit pa sila. Kayang-kaya silang paikutin ng mag-asawa dahil sa pares na kinakain nila. Kung ganun, alam niyo na pong aswang sila? Oo, matagal na. Ikaw naman, paano mo nalaman na sila ay kampo ng kadiliman? Nahuli ko na po sila, Mang Celso. May bata silang kinuha. At nailigtas ko siya bago pa siya maisahog sa pares. Itinago ko po siya sa bahay. Hanggang ngayon, para hindi nila makita. Kung ganon, tayo lang dalawang nakakita ng tunay na kulay nila. Alam ko pong aswang sila. Pero bakit po minsan may nakikita akong usok? Nag-imbestiga po ako sa loob ng parisan. Pero napansin po nila ako. Sinabihan nila ako na huwag na daw po akong bumalik at huwag ko raw pong siraan ng negosyo nila. Dahil natatakot silang mabunyag mo ang katotohanan. May alam ako tungkol sa mga aswang.
ang iba't ibang uri nila, pati ang mga kakayahan nila at kung bakit may usok kang nakikita. Halika, may ipapakita ko sa iyo sa mga libro ko. Nandoon ang lahat, iba't ibang klase ng aswang at kung gaano sila kalakas o kadelikado. Kung gusto mong tapusin ang kasamaan nila, kailangan mong maintindihan kung anong klaseng nilalang ang kalaban mo. Kinuha niya mula sa isang lumang baul ang librong sinasabi niya. Pinaliwanag niya sa akin isa-isa ang mga uri ng aswang at kung ano ang kanilang mga kahinaan. Hanggang tumigil kami sa pahina kung saan may litrato ng isang aswang na kung tawagin ay hamok. Ang mag-asawang yun, mga aswang na hamok. Kapag nanghuhuli at nangangain sila, nag-uusok ang katawan nila. Ano? Totoo po ba yan, Mang Celso? Oo, mahirap silang kalabanin. Kapag nag-uusok sila, nagiging parang ulap ang katawan nila. Kaya nilang lumutang sa ere. Mawala sa paningin ng tao. Nakakakilabot. Alam kong hindi ko sila kaya. Pero, bakit po nila pinapakain ng karne ang tao? Ng mga taga-baryo? Ano pong pakay nila? Maaaring may gusto silang pagmanahan. Ang mga hamok, kaya nilang ipasa ang sumpa nila, ang pagiging aswang sa isang tao. Pwedeng sa ritual o sa laway nila. Ibig sabihin, sa tingin niyo po ba, may laway sila sa Paris? Hindi sila basta-basta nagpapasa ng lahi nila. Hindi sila gaya ng ibang aswang na kahit sino pwedeng gawing kampon. Ang pinipili lang nila, yung mga taong mabait sa harap, pero bulok sa loob. Alam mo na kung anong klase ng tao ang tinutukoy ko. At sigurado ako, may hinahanap silang isa sa mga taga-baryo. May sinusubaybayan silang ugali, kaya kailangan mo maging maingat, iha. Ang pares na binibenta nila, may halong dugo ng mga nawawalang tao. Yan ang dahilan kung bakit parang nakakapagpasigla sa mga kumakain. Yun po pala ang tinutukoy ni Ate Maribel noon. Yung sikreto nilang timpla. Kaya pala dinudumog sila ng mga tao. Tama ka. Pero kailangan natin makahanap ng ebidensya. Yung sapat para mapaniwala ang mga taga-baryo. Kung kwento lang, hindi sila maniniwala. Nakababad na sila sa lasa ng pares. Sasamahan niyo po ba akong maghanap ng ebidensya? Ano ba talaga gusto mo mangyari, iha? Gusto mo bang iligtas sa mga tao mula sa mga aswang na hamok? Opo, gusto ko po silang iligtas. Kung ganon, handa ka bang isugal ang buhay mo para sa kanila? Mang Celso, syempre, mahal ko po ang buhay ko. Alam ko pong delikado ang gagawin natin. Pero sisikapin po natin hindi nila tayo mahuli. Hindi tayo papasok ng hindi handa. Bukas ng gabi, magsasagawa tayo ng investigasyon sa Parisan. Pagkita tayo sa pwesto mo sa gulayan bago magdilim, doon magsisimula ang laban natin. Alas 7 ng gabi bago makarating sa pwesto ko si Mang Celso. Nakabasto ng matandang lalaki at hingal na hingal sa haba ng nilakad niya. May mga tao pa sa Parisan pero dumaan kami sa likuran. Una naming tiningnan ang lugar kung saan nila ikinulong si Pedro noon. Pero wala kaming nasagap na ebidensya. Hanggang sa napansin namin ang isang silid na nakatago ang pintuan. Sa unang tingin, hindi mo talaga mapapansin na may kwarto pa doon. Mabuti pa, ako na lang sana papasok sa silid na yan. Dito ko na lang sa labas at magbantay kung may parating. Mang Celso, hindi ba mas mabilis kung dalawa tayong papasok? Mas malaki ang mahanap natin kung maghihiwalay tayo eh. Sige, tama ka. Mukhang abala pa silang mag-asawa sa pagsiservisyo sa mga customer. Dalian na natin, Lara. Opo, kailangan nating malaman kung ano talagang tinatago nila para mabuking ng mga tao ang baho nilang matagal na nilang inaalaga ang sikreto. Maliwanag dito sa loob. Nakabukas ang ilaw. Ang linis pa ng paligid para walang nangyayari.
Lara, maghanap ka sa aparador. Bilisan mo. Ako nang bahala sa bawat sulok ng kwartong ito. Opo, sana may makita tayo bago pa sila makahalata. Hindi lang basta maliit ang kwarto. Meron pa itong extension sa likuran. Nang wala kaming mahanap doon sa harap, lumipat kami sa likuran at nakita namin ang isang damit na may mansa ng dugo. Basang-basa pa yon, kaya siguradong kagagamit lang nila roon. Mang Celso, tingin niyo to. Maliit lang ang size ng damit. Mukhang pangbata talaga. Bata ga ang pinapatay nila. Mas madali kasi huliin ang mga bata. Tara na, lumabas na po tayo. Ipakita natin to sa mga tao bago pa sila makahalata. Hoy! Anong ginagawa niyo dito? Tapos na ang kasamaan nyo! Dennis! Nabisto na namin kayo! Mga aswang kayo! Kayo nung huli sa mga bata para gawing sahog sa pares nyo! Tulong! May magnanakaw! Hindi kami magnanakaw! Nandito kami para ilantad ang baho nyo! Eto! Damit ng bata! Duguan pa! Mga baliw kayo! Anong sinasabi niyo pang bata yan? Wala kayong pruweba? Dahil doon, nagkagulo ang mga tao at pumunta sila sa silid. Lumabas kami ni Mang Celso at ipinakita sa kanila ang saplot ng batang may mansya ng dugo. Tingnan niyo to! Damit ng batang lalaki to! May nakakakilala ba? Kaninong anak to? Kanino ito? Doon ko pa sinasabi na mga aswang sila, pero ayaw niyo akong pakinggan. Kung ngayon hindi pa rin kayo naniniwala, ewan ko na lang. Parang wala na kayong utak. Ayan na naman kayo. Sinisiraan niyo ang negosyo namin. Lara, pati ikaw? Kakampi ka sa matandang yan? Hindi mo ba alam? Kilala siyang baliw dito? Intriga lang yan. Naiinggit lang sila. Lalo ka na, Lara. Ang dami kasing customer dito. Kaya kung ano-ano ang iniisip mo. Sinusubukan ka namin maging kaibigan pero ikaw tong lumalayo. Lara, ano to? Bakit mo sinisiraan si Ate Maribel at Kuya Dennis? Huwag mo pakinggan si Mang Celso, si Raulo yun. Naniwala ka naman agad. Napapahiya ka lang oh. Mark, nagsasabi ako ng totoo! Tama na, Lara. Walang katotohanan lahat ng yan. Si Mang Celso, pinatira yan sa dulo ng gubat dahil nanggugulo siya. Baliw yun. At kung ayaw mong matulad sa kanya, layuan mo siya. Sa akin ka makinig, huwag sa mga kwentong gawa-gawa lang. Napahiya kami doon sa parisan. Kaya sabay kaming umalis ni Mang Celso. Doon niya inamin sa akin na baliw ang tingin sa kanya ng mga tao dahil sinabi niyang aswang ang mag-asawa. Kaya ako itinaboy ni Kapitan dahil akala nila baliw ako. Masakit, pero wala akong nagawa. Kailangan kong lumayo. Natakot ako sa mga banta ng mga tao. Kaya ka lumayo. Kung ako sa'yo, hindi ako aalis. Gusto mo bang patayin ako ng mga tao, Iha? Matanda na ako. 5 taon na ako nakatira sa dulo ng kagubatan. At sa 5 taon, ikaw lang ang naniwala sa akin. Ikaw na lang ang pag-asa ko, Lara. Gawan mo ng paraan para malaman ng lahat na aswang talaga mag-asawang yun. Kapag napatunayan mo, malaya na ako. At malalaman nila na hindi ako baliw. Pinapangako ko po. Gagawin ko ang lahat para mapatunayan na tama tayong dalawa. Pasensya na po talaga, Mang Celso ah. Mas lalo pang nadagdagan ng galit sa'yo ng mga tao. Ayos lang yun. Sanay na akong hindi paniwalaan. Lasing sila sa sarap ng pares. Nahihipnotismo sila ng mga aswang. At ikaw, Iha, ikaw na lang ang natitirang malinaw ang isip. Simula nang naabutan kami ng mag-asawa, hindi muna ako nagtinda ng gulay. Isang gabi, niyaya ko si Pedro na samahan ako upang magmanman sa parisan.
Sumama naman ang bata, pero naging maingat kami sa bawat kilos namin. Naabutan naming wala ng tao sa parisan, pero bukas pa ang ilaw. Sumilip kaming pareho ni Pedro sa siwang ng parisan. At tila nayanig kami nang makita namin ang isang lalaki sa itaas ng lamesa. Ate Lara, papatay na naman nila yung lalaki. Kailangan natin siyang tulungan. Kailangan niya makatakas bago mahuli ang lahat. Paano natin siya maililigtas, Pedro? Hindi sila umaalis sa pwesto. Wala tayong paraan. Kundi panoorin kung paano nila siya papatayin. Parang wala tayong magawa laban sa mga aswang na yan. Kawawa yung lalaki. Nanginginig na sa takot. Kagaya nung nangyari sa akin. Ganitong-ganito ako noon. Maghanap tayo ng tiyempo, Pedro, ah. Hindi tayo pwedeng pumasok basta-basta. Pero pag may pagkakataon, ililigtas natin siya. At ngayon ko lang nalaman, hindi lang pala bata ang pinapatay nila. Pati mga matanda at malalaking tao. Basta kaya nilang patumbahin. Ate, nung nahuli nila ako, parang may pinaamoy sila sa akin. Pagkaamoy ko, bigla akong nanghina, parang wala akong lakas lumaban. Yun ang ginagamit nila, Pedro. Yun ang dahilan kung bakit hindi makalaban ng mga nabibiktima nila. Pero ngayon, alam na natin ang paraan nila. At gagamitin natin yun para mailigtas ang mga susunod nilang bibiktamihin. Habang nanunood kaming pareho ni Pedro, nakita naming naging kalahating usok ang katawan ng mag-asawa. Sumisiksik yun sa bibig at ilong ng lalaki. Ang usok ay parang humihigop ng lakas at dugo. Ganyan po pala nila pinapatay yung mga biktima nila. Habang sinisip-sip ng usok ang katawan ng lalaki, unti-unti siyang nawawalan ng lakas. Tahimik, dahan-dahan. Parang walang nangyari. Pero pinapatay na nila siya ng walang ingay, walang laban. Ano pong gagawin natin, Ate Lara? Kahit anong sabihin mo, hindi naman maniniwala mga tao. Hindi ko rin alam, Pedro eh. Pero isang bagay lang ang sigurado. Kailangan natin silang mapatay. At kailangan makita mismo ng mga tao ang tunay nilang anyo. Para wala nang makapagduda pa. Umalis na muna tayo, ate. Bukas ng gabi, hiyain mo sina Kuya Mark at Kuya Gion. Isama mo sila sa pagmamanman. Pag nakita nila mismo ang ganitong pangyayari, maniniwala sila. Hindi sila naniniwala. Paborito nila ang pares. At siguradong naging bihag na sila ng hipnotismo ng mga asawa. Pero susubukan ko pa rin, Pedro. Kahit gaano kahirap, hindi tayo pwedeng sumuko. Umatras kami ni Pedro para umalis na. Kaya lang, naapakan ng bata ang isang maliit na lata. Lumagatik yun. Dahilan para malaman nilang nandyan kami sa labas. Lara! Alam naming nandiyan ka. Halika rito. May nanda kaming pares para sa'yo. Ate Lara, tumakbo na po tayo. Oh, tara na. Dali. Ate, may usok na sumusunod sa atin. Lumulutang lang po sila sa hangin. Bilisan mo pa, Pedro. Huwag kang lilingon. Hindi tayo pwedeng maabutan. Opo, pero ang bilis po nila. Hoy! Hintayin niyo kami! May pares kami dito! Maraming karne! Para sa'yo, Lara! Lara, ibigay mo sa amin si Pedro. Tapos makakaalis ka na. Sige na, tumikim ka na rin ng pares. Dito na kami. Bilisan mo lang, Pedro. Huwag kang titigil. Bilisan mo pa. Hinawakan ko ang kamay ni Pedro at hinila siya papasok sa kagubatan. Sa direksyon ng daan, papunta sa bahay ni Mang Celso. Hindi ko rin alam kung bakit doon ko siya dinala. Pero panay pa rin ang sunod sa amin na mag-asawang aswang. Pedro! Huwag kang titigil.
Kailangan natin tumakbo ng tumakbo para makatakas! Pero Ate Lara, bakit mo naman po ko dinala dito sa kagubatan? Ano bang ginagawa natin dito? Mas lalo lang tayong mapapahamak dito. Ang tataas pa ng mga damo, nakakatakot po. Basta sundan mo ako. Kapag uminto tayo, patay tayo. Bilisan mo lang, Pedro! Wala na kayong tatakbuhan. Malapit na namin kayong mahuli. Sige, tumakbo pa kayo. Mas marami kaming karne bukas. Kakainin kayo ng buong baryo. Yan ay kung maaabutan niyo ba kami? Ate, hindi ko na kaya. Hindi ko na talaga kayang tumakbo. Ako rin, Pedro. Pero hindi tayo pwedeng tumigil. Kapag tumigil tayo, tapos na tayo. Takbo! Nararamdaman ko na ang lamig ng katawan nila sa aming likuran. Pero biglang may humila sa amin. Nagulat ako nang makita si Mang Celso. Mabilis siyang tumatakbo at hinihila kami papunta sa isang lugar na hindi ko agad makilala. Hanggang sa tuluyang mawala ang mga aswang sa aming likuran. Dinala niya kami sa isang lumang kapilya. Alam ko magmamanmad ka ngayong gabi. Kaya papunta na rin sana ako. Mabuti na lang at dito kayo napadpad. Hindi ko rin po alam kung bakit dito ko naitulak si Pedro eh. Pero salamat po, Mang Celso ah. Hanggang dito sa kagubatan, hindi kami tinigilan ng mga aswang na yun eh. Hindi ka talaga nila titigilan. Kayo po ba yung sinasabi nilang baliw? Hindi ako baliw, iho. Tinawag lang nila akong ganon dahil akala nila imbento ko lang ang nakita kong ginawa ng mag-asawa. Kung paano nila pinatay ang isang bata noon. Bakit? Parang alam nila ang oras na walang taong lumalabas. Para bang alam nila kung kailan sila ligtas manghuli. Patagal na silang nakaugat dito. May paraan sila para manatiling tulog ang mga taga-baryo tuwing mambibiktima sila. At ang hindi alam ng mga tao, yung karne na kinakain nila sa parisan, yun mismo ang mga pamilyang nawawala. At Lara, ang baryong ito ay matagal nang iniingatan ng isang lahing kontra hamok. Lahing kontra hamok? Ano pong ibig sabihin yan? Ang lahing kontra hamok ay mga taong may kakayahang makita ang tunay na anyo ng hamok, ang pagiging kalahating ulap o usok nila kapag nag-aaswang. At ikaw, Lara, kabilang ka sa pamilyang kontra hamok. Ano po? Ako? Pero Ate Lara, kung kontrahamok ka, bakit nakikita ko rin sila? Nakikita ko rin yung pagiging usok nila. Maaaring iisang ugat ang pinanggalingan nyo. At Lara, kilala ko ang nanay mo. Ang nanay na kinalakihan mo, hindi siya ang tunay mong ina. Sandali akong napatigil dahil hindi ko alam kung ano ang gagawin o sasabihin ko. Nawala lang si nanay pero hindi niya binanggit sa akin na hindi niya ako tunay na anak. Kung hindi pala ako tunay na anak ni nanay, bakit wala siyang sinabi sa akin kahit minsan? Dahil lihim yun na dapat nilang ingatan, iha. Hindi ko rin inaasahan na babalik ka pa rito. Akala ko tuluyan ang naubos ang lahing kontra hamok. Pero nandito ka at nandito rin si Pedro. Kaya walang naniniwala sa inyo. Dahil kayo lang ang nakakakita ng tunay na anyo nila. Pero Mang Celso, ang nanay ko po wala siyang binabanggit kahit kailan. Bakit kami lang ni Ate Larang nakakakita sa kanila? Kaya pala malaya silang mga aswang. Walang nakakakita kapag nagiging usok sila. Kapag nagbibiktima ang mga hamok, nagiging ulap ang katawan nila. Walang makakapansin, walang makakakita. Kaya nilang umatake kahit sino, bata man o matanda, nang walang makakahalatang tao. Kaya pala nung unang araw na dumating ako sa baryo, sinusubukan na nila akong lapitan. Parang gusto nila akong makuha dahil naramdaman nila kung saan ako nagmula. Ganon na nga, at may isa pang dapat mong malaman. May kagamitan ng lahing kontrahamok para pumatay ng aswang na hamok. Hindi sila napapatay ng asin o bawang.
Hindi sila basta tinatablan ng pagkaraniwang panlaban sa aswang. Ang hamok, ibang klase sila. At kung gusto niyong labanan sina Dennis at Maribel, kailangan muna nating mahanap ang sandatang kayang pumatay sa kanila. Nakakagulat ang mga revelasyong nalaman ko. Pero ang ipinagtataka ko ay kung bakit parang may pagkakapareho kami ni Pedro. Malakas ang kutob ko na maaaring magkadugo kami. Iisang tugo ang dumataloy sa inyo ni Pedro, pero hindi ko alam kung sino ang tunay na magulang niya o kung anak ba talaga siya ng nanay na kinagisnan niya. Ang sigurado ko, ang nakakakita sa anyong usok na mga hamok ay ang may dugong kontra hamok. Kung ganun, mas mabuti pa nga pong dalawa kami ni Pedro. Pero, ano po ba talagang pakay nila? Bakit nila ako gustong patayin? Hindi ka lang nila gustong patayin, Lara. Gusto nilang kainin ang laman at tugo mo. Malakas ang epekto niyon sa mga hamok, lalo na kung galing sa lahi ng kontra hamok. At higit sa lahat, ikaw lang ang may kakayahang wakasan ang lahi nila. Yon ang kinatatakutan nila. Mang Celso, may iniwan si nanay sa akin bago siya namatay. Parang anting-anting po. Hindi ko alam kung para saan eh. Sabi niya lang, darating ang araw. Magagamit ko raw yun. Pamana niya sa akin. Ang tumayong nanay mo, kaibigan ng tunay mong ina. Itinakas kanya para maprotektahan ka mula sa mga hamok. At ang totoo, ang mga hamok din ang pumatay sa tunay mong ina. Posible ka mag-anak pa nila Dennis at Maribel. Nandito sila ngayon dahil binana nila ang lupang ito mula sa kanilang mga dinuno. Ate, nasa na po yung anting-anting? Nasa bahay. Kailangan kong kunin yun. Pero hindi ko alam kung paano gamitin eh. Ipapakita ko sa inyo, Mang Celso. Pero bakit po ang dami niyong alam? Paano niyo nalaman lahat ng to? Lalo na yung tungkol sa mga hamok. Dahil isa rin ako sa kanila noon. Isang hamok. At ako iniligtas ng tunay mong mga magulang. Inalis nila ang sumpa, tinanggal nila ang pagiging aswang ko. Kaya kita tinutulungan, Lara. Tinulungan ako ng mga magulang mo noon. At buhay ko ang kapalit kung kailangan. Mahaba ang istorya, pero sa ngayon, kailangan muna natin makita ang anting-anting na sinasabi mo. Doon magsisimula ang pagkatalo ng mga hamok. Nang gabing yun, sumama si Mang Celso sa akin pauwi sa bahay. Wala ni isang taong nasa labas at tiniyak pa niya na pinatulog ng kakaibang pares sina Dennis at Maribel ang mga tao. Kinuha ko ang aking anting-anting mula sa loob ng luma kong bag. Mang Celso, ito po yung anting-anting na iniwan sa akin ni nanay bago siya namatay. Sabi niya, kapag wala na siya, kailangan ko raw bumalik dito sa baryo para dito raw ako tumira. Maaaring maramdaman ng nanay mong umampon sa iyo na panahon na para bumalik ka rito. Panahon na para tapusin mo ang sumpang dala ng mga hamok. Pero ang luma naman po ng anting-anting na yan. May bisa pa po ba yan? Naluluma ang anyo pero hindi nawawala ang bisa. Ang anting-anting na ito, kaya nitong basagin ang anyong usok ng mga hamok. Pero kailangan mong malaman kung paano ito gamitin. Paano po? Wala po akong alam sa mga ganitong bagay, Mang Celso. Hindi ko pa alam kung paano ito gamitin sa laban eh. Kapag nandyan ka na sa mismong labanan, malalaman mo. May dugong kontra hamok ka, Lara. Naniniwala kung kaya mong tapusin sila. At hindi lang pala ikaw, pati si Pedro. Ha? Bukod po dyan sa anting-anting, wala na po bang ibang pangontra sa kanila? Ang mga hamok, marami silang kakayahan. Pero ang pinakapaborito nilang anyo ay ang pagiging usok. Yun ang ginagamit nila para hindi makita, hindi maabutan. Pero may isa pa. Kayang-kaya nilang pahabain ang buhok nila para pasukin ang katawan ng biktima. Parang lubid na itinatali sa loob ng laman ng tao. Yung buhok ang ginagamit nila para manlanse at manakit. Buhok? Papasok sa katawan? Katulad sila ng mga aswang na kubot. Pero mas mababa ang uri nila kumpara roon. Ang ibig sabihin niyan, kayong dalawa lang ang makakakita ng anyong usok nila habang kaming ordinaryong tao. Ang nakikita lang namin ay ang pagpapahaba nila ng buhok.
Nakakatakot naman po yun. Kaya magdala tayo ng apoy. Takot sila sa apoy. Takot sila sa pagsunog. Lalo na't buhok ang isa sa pinakakahinaan nila. Lara, hawakan mo ang anting-anting ng mahigpit. Kapag dumating ang oras, yan ang magiging sandata mo para tapusin ang mga hamok. Dun pa ako mas natakot. Iniisip ko kung paano nagagawa yun ng isang aswang. Nagiging usok sila at kaya pang pahabain ang kanilang mga buhok. Ngayong gabi, tatapusin na natin ang mga aswang na hamok. Opo, gagawin ko po. Kahit hindi ko paggamay-gamitin ng anting-anting, susubukan kong talunin sila. Ako na lang po ang bahala sa apoy. Tandaan niyo, ang babaeng hamok, kaya niyang pahabain ang buhok niya kahit hindi pa siya nagkaanyong aswang. Sige po, tatandaan ko po yan. Mang Celso, samahan niyo naman kami sa laban. Delikado to. Sasama ako pero wala na akong lakas para lumaban. Baka mas mapahamak pa kayo pag nandun ako. Hindi po ako naniniwala na wala kayong laban. Sa totoo lang, mas mabilis pa nga po kayong tumakbo kaysa sa amin eh. Sige na nga, sasama ako. Babalikan natin sila sa may paresan. Oo nga po, pero sayang patay na yung lalaking biktima nila kanina. Ang tagal ko pong nagmamanman. Pero ni minsan, hindi ko nakita si Ate Maribel na pinapahaba ang buhok niya. Nag-iingat siya, Lara. Ayaw rin nilang mabunyag ang totoo nilang anyo. Pero ngayon, mukhang hindi na sila makakatakas. Mamaya, makikita mo kung paano nagiging bruha ang Maribel na yan. At ito ang pinaka-importante. Ang buhok ng hamok. Kaya niyang ipasok sa kahit anong butas sa katawan ng tao para higupin ang kaluluwa nito. Dalawang paraan nila para pumatay. Papasok sila bilang usok o gagamitin nila ang buhok nila para pasukin ang katawan ng tao. Naghanda na kami para bumalik sa parisan ng gabing yun. May bitbit na lighter sina Pedro at Mang Celso, habang suot ko naman ang anting-anting na pamana ng nanay ko. Nakasarado ang pintuan ng parisan, pero buong lakas yung sinipa ni Mang Celso. Nagsanib puwersa kami hanggang sa bumigay ang pinto at tuluyan kaming nakapasok sa loob. Naroon na ang mag-asawa. Tila naghihintay talaga sa amin. Sabi ko na yung matandang yan lang naman ang nagpapakabayani sa inyo. Kahit tao ka na ngayon, Mang Celso. Minsan ka ring naging aswang katulad namin. Hindi ba dapat sa amin ka pumapanig? Pusong tao na ako ngayon, Maribel. Tama na yung ginagawa niyong karumal-tumal ng asawa mo. Sobra-sobra na ang pinatay niyo sa 5 taon mula nang itayo niyo ang parisan dito sa baryo. At ano ngayon ha? Minsan mo na rin ginawa yan, kaya huwag kang magmalinis. Hindi ako nagmamalinis. Alam ko ang kasalanan ko, Dennis. Lahat ng kababuyag ko noon, bit-bit ko pa rin. Panahon na para tapusin ang kasamaan nyo! Mga hamok na aswang! Grabe pala ang kapangyarihan nyo. Kayang maging usok at ikaw, Maribel! Yung buhok mo! Siyempre, ang buhok kong ito ang pumatay sa mga magulang mo, Lara. Ngayon, ikaw naman ang isusunod ko. Lumakas ako dahil nahigop ko ang kaluluwa nila. Hayop ka! Kaya pala napansin mo agad ang anting-anting ko noon! Kuya Dennis! Dahil alam mong yun ang makakapatay sa inyo! Yun ay kung alam mo kung paano gamitin. At Lara, wala ka rin magagawa para paniwalaan ng mga tao. Kung ano ang sabihin namin, yun ang paniniwalaan nila. Mga hayop kayo! Mutik na ako mamatay dahil sa inyo. Pero ngayon, ako naman ang babawi. At ano namang magagawa mo, ha? Batang paslit? Meron. Hindi nyo lang alam kung ano. Tigilan mo na yung pamisteryo mo. Hindi pa patay yung lalaking ihahalo namin sa pares bukas. Nawalan lang siya ng malay kanina. Nakaupo si Maribel, pero saksi ako sa paraan ng pagpapahaba niya ng buhok na parang walang kahirap-hirap.
Lumaki at nagtipon ang mga hibla at pinatulis pa niya ang dulo ng mga ito. Sa sobrang takot, tumakbo kami papunta sa labas ng paresan. Sumunod naman ang mag-asawa sa amin habang nakangisi. Gusto niyong tapusin ang gabing ito? Sige, ibibigay ko sa inyo. Tatapusin natin ng walang ibang makakaalam. At dapat lang na wala ni isa sa inyo ang mabubuhay. Ginugulo niyong negosyo namin? Mag-ingat kayo sa buhok niya. Pamatay yan pag tumama sa kahit kanino sa atin. Opo, Pedro! Ihanda mo na yung lighter. Huhulihin ko ang buhok niya at sisindihan mo agad Sige po, Ate Lara. Pahirapan mo muna sila bago mo tapusin. Mas masarap panoorin yung mga taong pilit pag lumalaban hanggang sa huli. Muli niyang pinahaba ang kanyang buhok at ako ang naging target. Nahuli ko ang 2 piraso nito. Malalaki at makapal. Dali-daling binuksan ni Pedro ang lighter para silaban yun. Pero mabilis niyang hinila pabalik ang kanyang buhok. Nagbaon pa talaga kayo ng lighter para sindihan ang asawa ko? Oo! Alam namin yun ang kahinaan niya! Kainaan pala ha. Sige Maribel, ibigay mo na muna ang lakas mo. Gamitin mo ang buhok mo para maloko silang 3. Oo, kailangan nating makain si Lara at si Pedro. Kapag nakuha natin sila, mas lalo tayong lalakas. Tama. Biglang lumutang sa ere si Ate Maribel. Anyong tao pa rin siya, pero unti-unting humahaba ang kanyang mga ngipin. Muli niyang inunat ang kanyang buhok para tusukin ako. Pero mabilis akong nakailag. Natanaw ko ang 2 taong papalapit sa amin. At laking gulat ko nang makita ko si Mark at Gion. Hindi, totoo nga. Aswang si Ate Maribel. Mga aswang talaga sila. Ay, buti naman dumating kayo. Ngayon, naniniwala na kayo. Kung nakinig lang kayo sa akin noon pa, baka tumigil na kayo sa pagkain ng karne ng tao. Mark, Gion, may pares sa loob. Gusto niyo ba? Puro sariwang karne yun. Alam kong paborito mo yon, Gion. Huwag na. Tama si Lara. Masasama kayo. Akala ko nagsisinungaling lang si Lara dahil yun yung sinabi mo sa amin. Bakit ganon, Dennis? Bakit walang epekto sa kanilang bisa ng pares? Walang epekto dahil hindi namin kinain yung pares na binigay nyo kanina. Gion, ihanda mo ng itak. Kami na munang bahala dito, Lara. Nakahanda na. Kuya Swang, bumaba ka dyan. Hanapin mo kami. At bakit ako bababa? Mas komportable ako dito. Kaya ko kayong patayin kahit hindi ako humawak sa lupa. Mag-ingat kayo! Pinapahaba niya ang buhok niya! Papangpatayan! Sinugod ulit ni Ate Maribel sina Gion at Mark gamit ang kanyang mahabang buhok. Pero mabilis na nakailag ang 2 at tinaga ang buhok niya. Naputol ang mga yon, kaya doon nagsimulang magalit ang mga aswang. Talutang niya buhok ko! Mga lintik kayo! Magbabayad kayong 2 sa ginawa ninyo sa pinakamaganda kong buhok! Magandang buhok? Buruwa ka nga tignan kapag pinapahaba mo yan eh. Tinawag mong bruwa ang asawa ko. Pues, papatayin kita! Sige, lumapit na kayo. Tignan natin kung hanggang saan ang yabang niyo mga aswang. Pwede ba? Huwag nga kayong puro tapang-tapangan dyan. Mag-ingat pa rin kayo. Si Dennis, nagbabago na agad nyo. Umangil si Kuya Dennis sabay bago ng kanyang anyo. Tinubuan siya ng mahahabang kuko, matutulis na ngipin at namula ang mga mata niya. Naging itim din ang kanyang katawan at sobrang nakakatakot. Hindi pa nila ginagamit ang kanilang kapangyarihang maging usok.
Uubusin namin kayo para marami silang makain na karne bukas. Ate Lara, mukhang sabay silang atake sa atin. Mang Celso, paano ko ba gagamitin tong anting-anting? Isagga mo yan sa kalaban pag lumapit na sila. Huwag mong bibitawan. Sige po! Hindi ko mapapatawad ang pumutol ng buhok ko! Dennis! Ayun na sila. Lara, ilabas mo na ang anting-anting. Nang makita kong tumalon ng mataas si Kuya Dennis para umatake, inilabas ko ang anting-anting at hinarap sa kanya. Napaatras siya at doon ko naispatan ang mahahabang buhok naman ni Ate Maribel na papalapit rin. Umilag pa sina Mark at Gion, pero tila ahas ang mahaba niyang buhok. Pumulupot yon sa katawan ng dalawa at inangat sila sa ere. Ganito ako magalit sa mga lapastangang kagaya nyo. Kung hindi lang kayo dumating para manmanan kami, bukas sana nakakain pa kayo ng preskong karne. Ibaba mo kami! Hay ka! Mark, nasa halos 100 kilo na ako pero nagawa niyo pa rin ako iangat. Grabe ang lakas ng mga aswang na to. Gamitin niyo mga patalim! Putulin niyo ang buhok niya! Pedro! Sindihan mo na ang buhok na naputol kanina! Opo, Papatayin ko kayong dalawa! Humikpit yung buhok niya. Nalalaglag na rin yung itak namin. Tulungan niyo kami. Mang Celso, ano na pong gagawin natin? Salakayin mo si Dennis. Lalabas sa kapangyarihan ng ating-ating pag nilapit mo yan sa mga aswang. Napasigaw sa sakit ang dalawa habang pinipiga ng mahabang buhok ni Ate Maribel ang kanilang mga katawan. Umaatras naman si Kuya Dennis tuwing lumalapit ako sa kanya. Tila natatakot siya sa anting-anting. Pero wala namang nangyayaring kakaiba sa hawak kong anting-anting. Hindi mo ko masisindak sa anting-anting mo. Alam ko hindi mo kayang palabasin ang kapangyarihan yan. Kaya lalabanan kita kahit hawak mo pa yung gamit na yan. Sige! Lumapit ka! Talagang lalapit ako, Lara. Papatayin kita! Ate Lara! Nakalmot ako ng aswang, Mang Celso! Bakit hindi lumalabas ang kapangyarihan ng anting-anting? Lalabas yan. Lara, mag-focus ka lang. Huwag kang bibitaw. Nagulat ako nang malakas na ibinagsak ni Ate Maribel sina Mark at Gion. Napagulong ang mga ito sa lupa at umuungol sa sobrang sakit. Sunod niyang pinahaba ang kanyang buhok papunta sa akin. Napapikit ako at itinapat ang anting-anting. Pagdilat ko ng mga mata, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Ang buhok niya ay hindi makalapit, na para bang may pumipigil dito. Salakayin mo na siya, Dennis! Bago pa niya mailabas ang kapangyarihan ng anting-anting! Nasugatan kita, kaya manghihina ka na, Lara. Wala ka ng takas. Hindi! Pakawala mo ako, Maribel! Nung hinayaan kitang mabuhay dati, sinuwerte ka. Pero bumalik ka pa para gambalain kami. Kaya ngayon, hindi na kita bubuhayin! Pakawalan mo siya! Ayan, nasunog na ang buhok mo. Tignan ko na lang kung hindi kumalat yung apoy sa katawan mo. Halimaw ka! Napasigaw si Ate Maribel at naging usok ang kanyang katawan. Nagpalit siya kaagad ng anyo para hindi gapangin ng apoy ang buhok niya papunta sa kanyang katawan. Nang mga sandaling yun, biglang umilaw ang anting-anting. Umilaw yun sa kalangitan at may lumabas na mga letrang hindi ko maunawaan. Napalabas mo ng kapangyarihan ng anting-anting, pero hanggat hindi mo yan nabibigkas,
Puputulan na kita ng ulo! Mang Celso! Ano bang gagawin ko? Bigkasin mo ang letra na sa hangin. Yung kumikislap na kulay ginto. Kaya nagtatapos, Lara. Tulungin niyo siya. Nasaktan at nasugatan na naman siya ng aswang. Hayop ka! Sinugatan mo na naman ako sa braso! O aswang, kami ang labanan mo, hayop ka! Oo nga, hindi mo kami napatay. Kahit yung asawa mong halimaw. Kahit naghihina ka na, bigkasin mo yung nakasulat. Lakasan mo, bilisan mo, Lara. Hindi na niya matatapos yan dahil papatayin ko na siya ngayon. Alam kong hindi nila nakikita ang usok na yon, kaya sumigaw ako at mabilis na binigkas ang nakasulat sa ere. Habang binabasa ko yon, ang usok ay tila hirap makalapit sa akin. Si Kuya Dennis naman ay biglang naging usok din ng katawan para salakayin ako. Pero hindi na sila nagtagumpay na makalapit. Biglang sumabog ang kanilang mga usok na para bang kuryenteng nagsalpukan. Kitang-kita ko ang paglaho nila sa ere na siya namang ipinagtaka ni na Mark at Gion. Saan galing yung sumabog na yun? Oo nga. At bakit bigla na rin nawala yung mag-asawa? Nasaan na sila? Di pa ako tapos sa kanila. Patay na sila. Pinasabog na ni Ate Lara ang katawan nila habang may binigkas siya kanina. Sa wakas, natapos din ang kalbaryo ng baryo. Pero sigurado ako, bukas magtataka mga tao kung nasa na yung mag-asawa. Lalo na't hindi nila nasaksihan kung paano mo sila pinatay, Lara. Lara, umalis na tayo dito. Ang dami ng dugong lumalabas sa sugat mo. Sa bahay niyo na lang ako dalhin. May mga gamot ako doon. Buhatin niyo si Lara. Bilisan niyo. May lalaki dyan sa loob ng parisan. Tingnan niyo kung buhay pa siya. Gion, Pedro, kayo na bahala doon na. Agad nilang tiningnan ang loob ng parisan at binuhat ni Gion ang isang lalaking naghihingalo. Dinala nila ito sa center kasama si Pedro. Mabilis naman akong binuhat ni Mark at dinala sa bahay. Pagdating namin doon, agad nila akong ginamot. Tama nga, walang pagsisisi sa una. Dahil huli na, bago pa nagsisi si Mark na hindi siya naniniwala sa akin. Kung alam ko lang na nagsasabi ka talaga ng totoo noon, baka hindi na nadagdagan yung karne na nakain namin. Matagal ko nang minaman-manan ng mag-asawang yun. Kaya wala talaga akong ganang kumain sa parisan. Ramdam kong may mali eh. Hindi ko maipaliwanag pero alam ko, ang mahalaga, wala na sila. At hindi na rin ako tatawaging baliw ng mga tao. Sa wakas, lumabas din ang katotohanan matapos ang 5 taon. 5 taon kayong tinakwil ng buong baryo kasi akala namin sinisiraan nyo lang sila. At iniisip namin na baka kayo pa magpapahamak sa amin. Mang Celso, patawad po. Ang mahalaga, nalaman na natin ang katotohanan. Wala nang mamamatay sa baryong to. Wala na. Sumapit ang umaga. Dumating sina Gion at Pedro sa bahay. Nasabi na nila sa mga tao ang mga pangyayari. Isa pa sa nagpapatunay na aswang nga ang mag-asawa ay ang lalaking himalang na buhay. Ang ipinagtataka ko pa ay nang sabihin ni Gion na biglang naglaho ang parisan. Pinuntahan namin yon para makita. Ang parisan, imahinasyon lang yon, hindi tunay. Tignan nyo, gupat itong bahaging ito. Kumakain kayo sa gitna ng kagubatan, hindi sa kainan. Diyos ko, ang baho, ang lansa ng buong paligid. Siguro, dito nila kinakatay yung mga taong nawawala sa baryo. Mga kasama, totoo nga lahat ang sinabi ni Lara. Aswang talaga sila. Hinusgan pa natin siya, pati si Mang Celso. Pero sila pala ang nagsasabi ng totoo.
Para bang sinakop ng dilim ang buong baryo. Matagal na pala tayo nakatira sa ilalim ng anino ng paborito nating kainan. Naniwala tayo sa nakikita. Nagtiwala tayo sa hindi dapat pagkatiwalaan. Ngayon, puro pagsisisi ang meron tayo. Pinaniwalaan natin yung mag-asawa, kahit mali. Wala nang dahilan para malunod sa pagsisisi. Tapos na ang lahat ng yun. Ang mahalaga, nalinawan na ang mga tao. Kaya lang naman kayo napapadalas dito ay dahil sa hipnotismong ginagawa nila. Pero wala na yun ngayon. Wala na ang kadiliman sa baryo. Marami sa baryo ang nagpapasalamat sa amin dahil sa pagpatay namin sa mga aswang. Makalipas ang 2 araw, dumating si Pedro sa bahay. Meron siyang inamin sa akin tungkol sa kanyang pagkatao. Tinanong ko si nanay tungkol sa pagkatao ko. Inamin niya sa akin na hindi niya raw ako tunay na anak, pinunot lang daw niya ako. Masakit yan, no? Kasi ang buong akala natin, nanay natin yung nagpalaki sa atin. Pero alam mo, hindi naman sila nagkulang sa pag-aaruga at pagmamahal eh. Parehas tayo, Pedro. Kaya hindi ka pwedeng humiwalay sa akin, ha? Tayong dalawang magkasama. Tagapagtanggol ng baryong to. Opo, Ate Lara, pero bakit po hindi na lang tayo ang magtayo ng paresan? Ha? Tutulungan mo ako? Oo naman po. Sige na, yun na lang yung negosyo mo para makapagtrabaho rin ako sa'yo. Sige, susubukan natin. Nang araw na yon, dumating sina Gion at Mark sa bahay. Kinausap ko sila tungkol sa hiling ni Pedro na magtayo kami ng parisan. Sila pa mismo ang nag-offer na papahiramin nila ako ng pera. Bukas sa bukas, bibili tayo ng mga sangkap para sa pares. Oo, kami na ni Mark ang tagabili sa palengke. Kami na bahala dun. Sige sabi niyo yan. May pera naman ako eh. Pero hindi sapat. Pedro, magsisimula tayo magparisan bukas. Sa tindahan ko ng gulayan tayo pupwesto. Subukan lang natin kung papatok. Yay! Opo, Ate Lara. Nagbukas nga kami ng parisan pagkaumaga mismo noon. Si Mang Celso ay madalas naming customer. May iilan ding taga-baryo na kumakain at natutuwa sa ginawa naming negosyo. Sa kasalukuyan, lumawak pa ang parisan ko at nakarating na ang aming pwesto sa iba't ibang bayan. Sina Gion at Mark ay naging tapat kong tagaluto. Si Pedro naman ang isa sa naglilinis. Nakapagtapos na rin siya sa kolehiyo sa pagtatrabaho lang sa akin. Hindi kami nagkatuluyan ni Mark, ngunit masaya kami sa mga buhay pamilya namin ngayon. Si Mang Celso ay matagal na ring namayapa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at more power sa inyong magandang channel.